Lingaw lang tayo. Mga kaibigan, ay ngayon sa ilang linggo namin paghukay rito sa ilalim ay ngayon pwede na po natin pasukin kasi makakadaan na po tayo sa ilalim. Sa lahat na kuweba na aking napasukan ay ito pala ang pinakamagandang kuweba na aking nakita kasi napaka ganda sa ilalim na parang mayroong mga 3 simbahan. Hindi po naging madali para sa amin na pasukin ang kuwebang ito mga kaibigan. Sapagkat kinakailangan po nating hukayin at kunin ang mga lupa at bato na nakatambak para mapasok natin ito. Kahit nga ang may-ari ng kuwebang ito ay tumulong na sa paghukay mga kaibigan upang mapadali ang ating clearing. Hanggang sa tuluyan na nating naalis ang mga lupa na nakaharang sa lagusan ng kuwebang ito. Ako po ang naglakas loob na unang pumasok sa ilalim. At sa aking nadiskubre ay 3 sursimbahan po ang aking nakikita. Subalit noong pagbalik namin ay 2 na lang. Sumunod naman na pumasok si Larry Alingaro mga kaibigan. Ipapakita po sa inyo kung ano po yung mga view sa ilalim. Videohin mo yun. Kaminduhan ni Kuhan po. Dito na po siya. Ismail yun. Sinubukan rin ng ating kasamahan na si Brother Nobem na pumasok sa kuwebang ito upang makita niya kung ano yung mga nasa ilalim. Ngunit Paano ito na natin abot yun? Okay. Dok, ang sel dok, itudlo ka mas liyo dok. oh, Lang. So, di ko ba ha? So, laga na. Abot ako dito mag-laser kaya po dito. Yeah. Ngunit sa kalaunan ay hindi na po ito nagpatuloy pa dahil sa sobrang sikip ng ilalim. Dali, ano ba nakukutasan eh? Dali, lagay ko. Diri lang kasi igwa yun. Kuyog lang ka. Igpa lang ko eh. Balik sa aga. Kuyawan gitu eh. May katong lawas ka. Oops. Inano ya? Huwag na ito mo. O, pamukong kita. Pisi kay pagkabot sa mga sentro, itonton lang. Hindi ka na mahubos. Dili, ikot pisi. Nangari ako higot. Ito na malab na. Dili, nangari ako higot. Isod yo. Sako. Sud ako. Pangka no sako. Nangari. Pwede na akong dabaton re. Kamang, pwede ako kamang. Kaya lagi naman, Brad.
man to, Brad. Dal, paano man to? Hmm. Kanang igo na siya, boss. Igo man ka to. Pagkaigo na nga to, dako na. Kamu na lang naginana siya. Murang mo sige masig ana dibit ko deh. Kung ano mo inana. Awan na kayo nanad sa mga simbahan. Saman dong. Eh? Ito may pakiramdam mo mo. Pakiramdam mo to. Sangat kasi na. Sunod ko. Oh, Okay, papasok na kami. Mga kaibigan. Ito ang pinaka mahirap talaga. Pero sige lang. Kontentiis. kailangan po natin pag nakadapa, kapag di tayo. Oo. Video? Ano mo? Dari cellphone. Oh. Wah. Yan na. Oops. Okay. Ini kering pa ilaw. Dadaan na rin. Oh. Yes, the Lord. Purihin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ganito po ang sitwasyon sa ilalim. Kailangan po natin gumapang para tayo ay makakapasok. Talagang marurumihan po ang ating buong mga damit at pantalon kapag tayo ay gustong pumasok sa kuwebang ito. Sa napapansin ko ho, sobrang dami po ng mga potek at lupa na gumuho galing sa itaas ang nakatambak na dito sa ilalim. Kaya tiyak na mahihirapan tayo sa tuwing papasok tayo sa yungib na ito. Ganito po ang sitwasyon natin dito sa ilalim mga kaibigan. Kaya nga po nahihirapan po tayong pumasok sapagkat napakarami pong lupa na nakatambak rito sa may flooring ng kuwebang ito. Dahil na rin po sa bawat ulan ay ito po ay gumuho. Kaya dito po nakaharang po sa daanan natin. Mabuti lang po ito si Tio Will Humawas ay lakas loob rin itong pumapasok ng kuweba sapagkat ibang religion ito dahil ito ay back to Christ. Kaya talagang may angkin rin itong tinatawag natin kursunada pagdating sa mga kuweba. Sa tingin ko po ay truck na po na lupa ang nakatambak dito sa ilalim. Kaya napakahirap na gumapang dito sapagkat masikip lang po ang ating madadaanan. Kaya nga po yung iba po namin kasamahan na medyo malaki ang katawan ay hindi nga tumuloy dito sa ilalim. Nung unang pasok namin ni Larry Alingaro mga kaibigan, nang siya sumunod sa akin, ang nakita po namin ay 3 pong sursimbahan, ngunit sa kalaunan ng pagbalik namin ni Tio Will ay 2 na lang po ang aking nakikitang sursimbahan. Sobra po ang aking pagkamangha sapagkat hindi ko po akalain
na ako po ay nilinlang lang pala. Kahit nga naman si Tiwel nung una niyang pagpasok ay tatlong sursimbahan ang kanyang nakikita. Ngunit nang bumalik siya ay dalawa na lang po mga kaibigan. At mayroon din kaming nakita dito na makamandag na parang gagamba mga kaibigan. Purihin ka o Diyos ang sakturan, Lord. Labis nga po ang aking mga dito sa ilalim mga kaibigan, sapagkat napakaganda po tignan sa mga stalactite na forma na parang simbahan. Ayan na po, inyo pong makikita na kung saan ay parang nga po itong mga pusit mga kaibigan. Atin pong masaksyan ngayon na kung saan first time ko po na makikita ng ganitong tanawin mga kaibigan. Sa dami pong kuweba na aking pinasok ay dito lang po talagang sa kuweba nito ako nakakita ng ganito. Ayan na po mga kaibigan, meron pong malaking bato na naka trap sa itaas na bahaging kuweba sa bandang bubong nito, sa bandang itaas nito. Ang hugis po ng sursimbahang ito mga kaibigan ay para hong payong. Kung titignan ho natin ay parang sinadya talaga ang pagkagawa nito, kung saan ay napakaganda tignan ang mga stalactite na nakasabit dito at nakadikit. Medyo mahirapan nga tayo huminga dito sa ilalim mga kaibigan, sapagkat isa lang po ang butas nito na kung saan yun ang nagiging main entrance ngayon, sapagkat natakpan na po yung ibang lagusan ng hangin nito. At sa mga gusto hong manonood ng ganitong uri ng mga video ay mag-follow na po kayo ng aking YouTube channel at mag-comment na rin kayo sa ibaba, dahil tsak na akin po yung babasahin. Napansin po natin dito sa ilalim na kung saan marami po mga hinukayan na ating nakikita. Siguro meron na pong nakapasok dito noong unang panahon, at kung saan ay hindi napansin nila ni Tio Samuel ang mga pumapasok rito, at nung tinakpan niya ay hindi niya tinignan sa ilalim kung ano na ba ang kalagayan nito. Ito ho yung lagusan ng tunnel na to, at ngayon ay natakpan na po ng maraming lupa na nakatambak. Kaya hindi na po ito madadaanan.
hanggang sa susunod po natin na video, purihin po ang Diyos at ipagtatanggol ang mga inapi. Maaari ho kayo mag-comment at magpa-shoutout